Sa forma at dance steps, malapit sa kansyaw at panlalait ang isang katulad ni Joseph. Bagamat sa piling ng kanyang pamilya, prinsipe ang trato sa kanya. Nang bisitahin ko ang tahanan ni na Joseph sa Salcedo Village, Makati, nagpakilala ang pamilya ng gimikero. Good afternoon. Matagal na kayo dito sa Makati? Wala pa yan. Wala pa. 3 buwan pa lang ang lumilipas mula nung pumanaw ang ama ni Joseph. Si Mami Josie ang naiwang nag-aalaga sa kanya. Mula sa isang konserbatibong pamilya si Joseph, panganay siya sa 4 na magkakapatid. Edukado, profesional, at nalinya sa sining ang mga nakababatang kapatid ni Joseph. Si Joseph naman, sa edad na 34, wala pa ring trabaho. Work hates me. Pero hanggang ngayon, ganun ka pa rin pumama. 2008 na, parang 80s pa rin yung dating mo. Bakit ka lang, Joseph? Parang stuck in the 80s. Hindi na, yun pa rin, pinanghigang ko, yun pa rin. May ibang mga tao parang natatawa sa'yo. Nakikita ko na. Yung weirduhan siguro. Ikaw maintindihan. I don't care. Sabi niya, Generatan, and we don't care. Nasasakyan ng pamilya ni Joseph ang kanyang trip. Pero sinusubukan din nilang imulat si Joseph sa modernong mga bagay-bagay. Oo, concern namin. Siyempre naman, tingnan mo naman yung mga... Sabi ko, bakit isusuot mo ba yung mga... Minsan mga pinupunit talaga niya. Yung mga damit, yung mga ano. Sabi ko, Jake, mayroon ka man dyan. Ayaw niya. If I give him, yan. Pag uwi ko dito, may dala ko sa kanya mga t-shirt. Ay, hindi niya yan sinusuot. Hindi niya yan sinusuot. Unless lumang-luma na. Karamihan ng mga 80s o retro na damit ni Joseph, mga pinaglumaan ng kanyang ama, mga kapatid o di kay malalapit na kamag-anak o kaibigan. Hindi ko sa ukay, makahanap ka. Ito si sister ko to. Gusto mo kaya yung thriller na yan? Hindi ko ba ito? Saan? 87 ko to. Saan mo nakuha? Ito, binigay ko sa akin ko. Ano na ba? Ang birthday gift. Maging sa koleksyon ng music, mala 80s pa rin si Joseph. Sa recto, mura lang. Recto, mga 40 lang. 40. Meron akong off the wall, tapos thriller, wala. Sa Cebu pa ako. Hindi CD, kundi cassette tapes ang kanyang pinapatugtog. Nasira nga lang kamakailan ng kanyang cassette deck. Kaya sa radyo na lang siya nagre-request ng mga paborito niyang tugtog. May 16, 1973, ipinanganak si Joseph James Pamintuan dito sa Cebu City. Dito siya namulat sa mga musikang huhubog sa kanyang kaisipan at pagkatao. Anong pinaka-naalala mo nung bata ka sa Cebu? May memorable experience mo sa Cebu? Jackson 5. Jackson 5? Oo. Hindi raw malilimutan ni Joseph ang dating Cebu Plaza Hotel na ngayon under new management na. Dahil nooy sa Cebu Plaza, matatagpuan ang pinakapaborito niyang FM radio station. 12 years old ka na. Sa 84 yun eh. 84. Tapos may nadinig ka sa radio station na yung sister station ng RT. Oo. Paborito mong stasyon yung Rhythm of the City.
Why 101? Matatagpuan din sa dating Cebu Plaza ang party place ni Joseph, ang Bay Disco, kung saan inuumaga siya noon sa pagsasayaw. Hindi rin malilimutan ni Joseph ang kanyang alma mater, ang University of San Carlos. Sa katunayan, bitbit pa niya ang dating high school ID. Diyan o, yung stage. Gitna, middle, o yung corner? Doon sa ano. Bilang teenager, dito niya raw unang napanood ang bandang sikat na sikat noong dekada 80, ang Dadon. That was 89, 1989. I think that was around October or November 1989. Maraming tao nun? Maraming nanood? Yeah, mga ano, pare, mga waivers. Meron din mga punk, mga nanood din mga punk. Nag-ano pa yun, nag-halt pa yun eh, kasi umulan yun eh. Pero tuloy na, after the rain, tuloy. Tuloy pa rin. Bago namin lisanin ang Cebu City, Gusto ko ba lumaki? dinalo namin ang dating bahay ng pamilya ni na Joseph. Iba na ang may-ari at nirenovate na rin ito. Ato sa Buanga? Ibisita namin yung dati niyang tinirahan, saan siya lumaki. Kung ang iba'y madaling makalimot, iba naman si Joseph. Nananatili sa saliw ng musika at indak ng katawan ang malaking bahagi ng kanyang kabataan. Siya yung mas, I think, naka-absorb ng 80s, yung passion, music, pati idiom, pati lifestyle eh. Pag nakikita ko siya parang 1984 ulit.